hindi po nakakilala po sa akin, ako nga po pala si Pastor Morris Montehermoso. At salamat sa Diyos sa pribilehiyo na makatayo sa unahan at magamit na daluyan ng kanyang mga salita. At marami pong salamat sa ating Pastor Dong, Pastora May, sa pinagkatiwala niyang pulpito sa umagang ito. Alam niyo po ba na marami sa atin ang nahihirapan, hindi dahil iniwan tayo ng Diyos, kundi dahil sinasalungat o binabaliwala natin ang season niya sa ating mga buhay. Kaya ang nagiging resulta, na-miss natin mismo ang season ng Diyos sa ating buhay. Kasi madalas, gusto natin agad ng ani, kahit hindi pa tapos ang pagtatanim. Gusto natin agad ng tagumpay, kahit alam natin inahanda tayo ng Diyos. Gusto agad natin promosyon. Gusto na agad natin selebrasyon. At ito ang masakit. Ayaw natin dumaan sa proseso. Amin po ba? Yun ang gusto ng tao. Laging achievement ang hinahanap. Laging promosyon. Laging selebrasyon. Pero ang masakit, ayaw dumaan sa tamang proseso. Di po ba? At yun po ang hinahangad ng mga tao. Kasi madalas gusto natin agad na ang buhay natin, makuha natin ang mga bagay na hindi tayo dumadaan sa proseso. Kaya ang sabi ng mga ngaral, chapter 3, verse 1, magandang balita, Biblia, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Amin po ba? May kanya-kanyang oras. Ulitin ko po, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. At may kanya-kanyang oras. To everything there is a season. A time for every purpose under in heaven. Napakaganda po ng paalala sa ating ito na ang bawat isa ay tinawag ng Diyos na matutunang lumakad sa kanyang takdang panahon ng mayroong katapatan, mayroong pananalig, mayroong pagtitiwala. Hindi nagmamadali, ni hindi sumasalungat o sumusuway at hindi nabibigatan ang kalooban. Amin po ba? Kaya wag po nating pangunahan ang Diyos. Wag din naman tayong maging huli sa pagkilos o paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Last Sunday po ay pinaalalahanan tayo ng kanyang lingkod na matutunan nating basahin ang season ng Diyos sa buhay natin. Sa bawat isa sa atin na nandito, basahin natin ang season ng Diyos sa ating mga buhay. At ang sabi niya, pagkatapos nating mabasa at maunawaan ang season ng Diyos sa buhay natin,
what comes next? Ano ang ating gagawin? Yun po ang sabi ng kanlingkod nung last Sunday. What comes next? Kaya mga kapatid, hayaan niyo po akong konting testimony lang po sa buhay Kristiyano. Nung tinanggap ko ang Panginoong Diyos sa aming buhay mag-asawa, sabi ko, oo nga naman, ano po ang susunod na pinapagawa ng Diyos sa aming buhay? At alam niyo po ba, hindi po rin madali ang aming pinagdaanan. Hindi rin namin maunawaan ang gustong gawin ng Diyos sa aming buhay. At alam niyo po ba na kaming mag-asawa, nung tinanggap namin ng Diyos, hindi lang po kami nanatili doon, kundi ang ginawa po namin, inakay po namin ang aming mga magulang. It's a humble beginning. Ang aming pong sasakyan noon ay isang Honor Jeep na binili po namin ng asawa ko ng 35,000 pesos upang may pa-service po kami doon sa church na aming inaatinan nung araw. At alam niyo po ba, habang lumalakad ang panahon sa aming buhay paglilingkod, unti-unti po namin naakay ang aming mga magulang at kapatid. Dati, ang sakay lang noon, 2 lang kami mag-asawa at yung aming 2 anak, si Morris Jan at saka si Nicole Salet. Maliliit pa sila. Habang nilalakaran namin ang Diyos na ibinigay sa aming mga buhay, alam niyo po ba, unti-unti po, inaakay din na namin ang aming mga kapitbahay. Hindi na po magkasya ang owner. Totoo po yan. Hindi na magkasya. Siguro nga, dahil pinagpala kami ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, bumili ka ng isang sasakyan. Talagang, alam niyo po ba, dahil ang problema po namin, yung panghahakot ng mga kaluluwa doon sa aming lugar, ay nahakot po namin dahil sa biyaya ng Panginoon. At nagtuloy-tuloy po yung pinapagawa ng Diyos sa aming mga buhay. At later on, nagkaroon po ng church sa General Trias. Tinulungan po kami ng Diyos na instead na pupunta doon, dito na lang. Kaya dapat may gagawin ang isang mananampalataya. Hindi lang dapat tumigil na basahin ang sisyo ng Diyos, kundi dapat kailangan lakaran ang pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. At hindi po yun natatapos from General Trias, Cavite to Parañaque. At naulit din muli yung ginagawa namin. Yung mga taga General Trias, dinadala namin dito sa Parañaque. 3 sasakyan ang aming ginagamit. Naalala ko tuloy, nung first time na hinakot namin yung mga tao doon, ang attendees po namin, ang hinakot namin doon ay humigit kumulang
60 katao. Salamat, Pastor Rizal. Kaya po, salamat sa Panginoon. Dahil sa Kanya, sa aming pagtugon na sinasabi nun, what comes next? Kami po ay tumugon. Kaya purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa na nandirito na umaakay sa mga kaluluwa. Kaya po, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito is, let's walk in God's season. Let us walk God's season. Gaya ng mga Israelita sa Exodus chapter 13 verse 21, magandang balita, Biblia, sinasabi dito, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh kung ang araw sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabay sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. The Lord was going before them in our pillar of clouds by day to lead them on the way, and in the pillar of fire by night to give them light, that they might travel by day and by night. He did not take away the pillar of clouds by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Matapos palayain ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises, hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa pinakamalapit na daan patungo sa lupain ng mga Pilisteo. Sa halip, inakay sila ng Diyos sa daan patungo sa disyerto, malapit sa dagat na pula, upang hindi sila manghina o magbalik sa Ehipto kapag nakakita sila ng digmaan. Naglagay ang Diyos ng patnubay sa araw. Ang Panginoon ay nanguna sa kanila sa isang haliging ulap, pillar of cloud, upang patnubayan sila sa daan. Sa gabi ay isang haliging apoy, pillar of fire, upang bigyan sila ng liwanag para makapaglakbay pa rin sila. Mga kapatid, mga minamahal ko sa Panginoon, kamangamanghang patnubay na ito ay hindi kailanman nawala sa harapan ng bayang Israel na nagbigay daan sa kanila upang makapaglakad maging sa araw man o sa gabi. Sa buong 4 na taong nilang nagpaglalakbay, ang paggalaw ng buong bayan ng Israel ay nakatipende sa paggalaw ng haliging ulap at apoy. Kapag ang ulap ay umaangat sa ibabaw ng tabernakulo, ang tulda ay nagpupulong, ang mga Israel ay naglalakbay. Kapag ang ulap ay nanatili sa ibabaw, sila ay mananatili sa kanilang kampo. Ang haliging ng ulap sa araw at ang haligi ng apoy sa gabi, mga kapatid, ay palatandaan ng tapat
na presensya at patnubay ng Diyos sa kanyang bayan. Tayo man din, pinamatnubayan tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Naging madali ba ang paglalakbay ng mga Israelites? Kaya tanong natin sa umaga, madali ba ang ating paglalakbay? Di po ba hindi? Kasi dumaan sila sa season of their wilderness. Dumaan sila sa season of the Red Sea. Dumaan sila sa season of nowhere to run. At dumaan din sa season of giving up. Just like Moises at ang mga Israelita. Tayo mang din, sa araw na ito, dumadaan tayo sa mga season na ito na binabanggit ko sa umagang ito. Pero may paalala ang Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi niya, let us keep on trusting God and believe that. Amen to that. Patuloy tayo magtiwala at maniwala sa Diyos na buhay. Amen? Kaya ang point number 1 ko is, God is the author of our season. Sabi diyan, God is the author of our season. Ang Diyos ang may akda ng ating panahon. Sabi nga niya sa Daniel chapter 2 verse 21, siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. And He changes the time and the seasons. He removed kings, our races of kings. He gives wisdoms to the wise and knowledge to those who have understanding. Mga kapatid, may mga panahon or season sa ating buhay ay hindi aksidente. Ito ay tinakda ng Diyos. Hindi rin permanente ang season ng ating buhay. God changes season. Seasons are created and directed by God. Ang Diyos ang nagtakda at gumawa ng mga panahon ng ating buhay. Kung paano ang ating likas na kapaligiran ay sumusunod din sa timing ng Diyos, maging ang ating buhay ay nakadesenyo, gumalaw ayon sa ating spiritual na season. Ayon sa ating spiritual na season. Amen? Kaya may panahon ng pagtatanim na itanim sa atin ang salita ng Diyos. May panahon ng paghihintay, matyaga itong dinidilingan ng panalangin at pagninilay ng kanyang mga salita at paggabay ng banal na Espiritu. At may panahon ng paglago hanggang ang binhi na maitanim ay umusbong, lumago, at mamunga.
May panahon ng pag-aani. Nakikita ito sa ating buhay. Ang salita na naitanim ay dapat nating lalakaran. May panahon ng pamamahinga. Kapag napagod tayo sa hamon ng buhay, maaari tayong mag-pause. Hindi po masama. Hindi po masama ang mag-pause. At kaibat noon sa pag-pause natin, manalangin at lumapit sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga sitwasyon. Amen? Kapag naunawaan natin na ang Diyos ay may control sa panahon, alam niyo po ba, tumitigil tayo sa pagkatakot at nagsisimula tayong magtiwala sa Diyos. Amen to that. Kaya if God allowed this season, He intends to use it. Kung pinahintulutan ng Diyos ang season na ito, nais niya itong gamitin sa buhay mo at sa buhay ko na nandito sa umagang ito. Amen? Point number 2. God has purpose to every seasons of life. God has purpose to every seasons of life. Ang Diyos ay may layunin sa bawat panahon ng buhay. Sabi nga niya sa Romans chapter 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. According to His purpose. In God, no seasons wasted. Sa Diyos, walang panahon o season na sayang. In God, no season is wasted. Sa Diyos, walang panahon o season na sayang. Inaangkop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanya-kanyang panahon. Halimbawa, dry season teaches trust. Ang tuyong panahon ay nagtuturo ng pagtitiwala. Ulitin ko po. Ang tuyong panahon ay nagtuturo ng pagtitiwala. Sa aklat ng Santiago chapter 5 verse 17 to 18, makikita rito na si Elias ay lubos na nagtiwala sa Diyos sa panahong walang ulan sa loob ng maraming taon. Kahit wala naman agad siyang nakitang kasagutan, nagpatuloy pa rin siyang nagtiwala at matyagang nananangin sa Diyos. Tayo po ba? Mayroon ba tayong katyagaan sa Diyos upang tayo'y manalangin? Hanggang pagkatapos ng 3 taon at kalahati, tunay na nagpadala ang Diyos ng ulan. Nagpadala ang Diyos ng ulan.
Kaya mga kapatid, kung nasa dry season ka man, nasa dry season ka ng buhay mo, mga kapatid, sinasabi ng Diyos, hindi yan permanente. Hindi yan permanente, mga kapatid. Ang gusto niya, magtiwala ka. Yan ang gusto ng Panginoon. Magtiwala ka. Kapag nagtiwala ka, alam niyo po, katulad ng sinasabi dito sa aklat ng Santiago, chapter 5:17, tinugon ng Diyos ang panalangin ni Elias. Umulan po. Umulan, mga kapatid. Ganon din dapat tayo dahil may parating na ulan sa buhay mo. Amen? Halimbawa, number 2. Sabi dito, tough seasons build character. Tough seasons builds character. Ang kahirapan ang naguhubog ng ating pagkatao. Yes, of course. Kasi sabi dito sa example na aking inilagay, sa buhay ni Joseph. Joseph the dreamer. Sabi dito sa Genesis chapter 37, siya ay pinagkanulo at ipinagbili ng kanyang mga kapatid. At sinasabi sa 39, na natiling tapat si Jose sa panahon siya ay alipin at tinukso ng asawa ni Potiphar. At sa chapter 40, nakakulong siya pero nagpatuloy siyang naglingkod sa Diyos. At sa chapter 41, inangat siya ng Diyos mula sa kanyang abang kalagayan patungo sa pagiging mataas na pinuno ng Ehipto. At sinasabi din sa chapter 42 and 45, si Jose ay sinubok at pinatawad ang kanyang mga kapatid. At sa chapter 50, inirecognize ni Jose ang layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga paghihirap. Tough seasons builds character. Kayo po ba? Mayroong pinagdadaanan na mga tough seasons sa buhay ninyo? Alam niyo po, nagdudulot yan ng builds character. Hindi lang po si Jose na dumaan sa tough season ng builds character. Maging po si Haring David. Bago niya nakuha ang pinakamataas na crown bilang hari, dumaan muna siya sa matinding tough season ng kanyang buhay. At anong tough season ng kanyang buhay? Naging pastol muna siya. Tayo man din, dapat maging pastol tayo para dito tayo huhubugin ng Diyos. Amen to that. Tough seasons builds character. Pangatlo, painful seasons produce maturity. Painful seasons produce maturity.
ang masakit na panahon ay nagdudulot ng paglago. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 3 and 4, sabi doon ay hindi lamang yan ikinagagalak din natin ang mga kahirapan ating tinitiis. Dahil alam nating ito ay magbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. Ang masasakit na karanasan ay nagdudulot sa atin ng katatagan, ng pag-iisip, ng buong pagkatao, ng buong puso, nagdudulot ng katatagan na mas lalo tayo maging responsable. Amen? Halimbawang number 4, quiet seasons prefer for louder victories. Quiet seasons prefer for louder victories. Ang tahimik na panahon ay paghahanda para sa mas malaking tagumpay. Sa buhay ng ating Panginoon Hesus, sa 30 taon ng katahimikan, bago ang 3 taon na ministeryo, halos walang naitala tungkol sa pagpublikong gawain ni Jesus. Mula sa pagkabata hanggang siya'y nag-edad ng 30 anyos. Ang mahabang tahimik at tagong panahon na ito ang naghanda sa ating Panginoon Hesus para sa ministeryo na babago sa mundo. Nababago sa mundo. Mula sa tahimik na pagkasilang ni Jesus, sa kanyang tahimik na pananalangin at pag-aayuno at tahimik na pagsuko sa Diyos sa hardin ng Gethsemane hanggang sa kanyang tagumpay sa krus. Ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay pinikita ng ating Panginoon Hesus na ang tahimik na panahon ay hindi pagkaantala, kundi paghahanda ng Diyos para sa mas malaking dakilang tagumpay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po tayo, ganun po hinanda ang ating Panginoon Hesus sa dakilang tagumpay. Amin po ba? Kaya mga kapatid, huwag nating malitin ang panahon na pinapalakaran sa atin ng Diyos. Dahil ito rin ang panahon na tayo kanyang hinuhubog. Point number 3. Walking God's seasons needs obedience. Walking in God's seasons needs
obedience. Ang paglakad sa panahon ng Diyos ay nangangailangan ng pagsunod. Sinabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. And let us not grow weary while doing good. For in due seasons we shall reap if we do not lose heart. Pansinin niyo po ang sinasabi ng talatang ito. Takdang panahon, meaning hindi ating panahon, kundi panahon ng may akda, walang iba kung ating Diyos. Kung kaya ang paglakad natin sa panahon ng Diyos ay nangangahulugang tayo ay kinakailangan patuloy manalangin kahit tila wala pang sagot. Tayo ay kinakailangan maglingkod kahit wala pang nakakakita. Tayo ay nangangailangan magtiwala kahit hindi pa malinaw ang sitwasyon. Tayo ay kinakailangan manatiling tapat kahit wala pang resulta. Ang pagsunod at ang pagmanatili sa atin sa tamang oras ng Diyos. Huwag po tayong mapapagod na lumakad sa season ng Diyos. Sapagkat aani tayo kung hindi tayo susuko. Amen. Point number 4. God's seasons always leads to fruit. God's seasons always leads to fruit. Ang panahon ng Diyos ay laging nagbubunga. Sabi nga niya sa Awit chapter 1 verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaves shall not wither, at whatever he does shall prosper. Ang bunga natin ay hindi nabubuo overnight. Ang bunga natin ay hindi nabubuo overnight. It comes after roots grow. Pagkatapos na ang ugat ng puno ay lumalalim, ito din ay lumalawak. Ang bunga natin ay hindi nabubuo overnight. It comes after storm, test strength. Pagkatapos ng bagyo na sumusubok sa kanya, nagbibigay din ito ng katatagan. Ang bunga natin ay hindi nabubuo overnight. It comes after patience endures. Pagkatapos ng pagpupursigi at pagtitiis. Yan po.
Yan po ang gusto ng Diyos. You and I will stay planted in God. Kapag ikaw at ako ay nanatiling nakatanim sa salita ng Diyos at sa tamang lugar at sa panahong pinaglagyan niya sa atin, tayo ay mamumunga. Tayo ay mababago. Tayo ay makakaranas ng fulfillment o kaganapan sa buhay. God timing is never random. Tulad ng isang puno, hindi agad namumunga ang ating buhay. May mga panahon ng paghihintay. May panahon ng tahimik na paglago. At maging pagpuputol o paghuhubog. Mga kapatid, mga minamahal, pero wala ni isa man sa mga ito ang nasasayang. Kapag tayo ay nanatiling nakatanim sa salita ng Diyos at nakaugat sa Kanyang presensya, tiyak, darating ang bunga. Hindi maaga, hindi rin huli, kundi sa tamang panahon ng Diyos. Ang puno sa awit sa chapter 1 verse 3 ay hindi nagmamadali. Nananatili lamang ito sa tabi ng tubig. Gayon din tayo. Tinatawag tayong manatiling tapat at magtiwala sa tubig ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amin po ba? Kaya, bilang pagtatapos, gusto kong gamitin ang paalala sa atin ni Pastor Dong. Ang sabi niya, kapag nabasa at naunawaan natin na ang season o ang ating panahon sa Diyos, sabi doon, makakakilos tayo na kasama niya. At alam niyo po ba, nung dinala kami ni Pastor Dong sa kanyang tinirhan doon sa Punta Santa Ana, nakita ko ang humble beginning ni Pastor Dong. Kasi bakit? Naalala ko tuloy nang sabi niya sa bakla, kung ikaw ay mababago, maipakita mo sa akin, susunod ako sa iyo. Alam nyo, nabasa ni Pastor Dong ang season at panahon ng Diyos sa buhay niya. At nakita ko ang kanyang tinirhan, talagang masikip. Mabaho, maraming tambay. Doon po siya nanggaling sa squatter.
sa Punta Santa Ana. Dikit-dikit ang bahay. Kaya yung sinasabi niyang umaakyat siya sa third floor, nagbago na po, simentado na. Napakagandang bahay na po. Kaya kapag tayo ay pumasok at lumakad sa anumang panahon na itinakda ng Diyos sa ating buhay, huwag tayong magtanong na, bakit Lord? Sa halip, tanungin natin ang Diyos ng ganito. Lord, ano po ang tinuturo ninyo sa akin sa panahong ito? Lord, ano po ang kailangan kong bitawan sa panahong ito? Lord, ano po ang kailangan kong yakapin sa panahong ito? Brothers and sisters, whatever you are today in your season, don't rush the season. Huwag kang magmadali. Hayaan mong pagtibayin at palakasin ka ng proseso. Endure the seasons. Magtiis, magpakatatag, at magpursige sa anumang panahon na kakaharapin natin. Keep the faith during the season. Manatili sa ating pagsunod at pananampalataya sa Diyos sa anumang season ng buhay natin. Walk with God through your season. Walk with God through your season. Alam mo mga kapatid, ang Diyos na nagtakda ng season sa buhay natin, siya rin ang Diyos na bibit-bit, magtatawid at magtatagumpay sa atin sa anumang season ng ating buhay. Glory to God. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon.